Ayun! So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay February 8, 2021. So, medyo maganda yung vibes natin dito sa ating market. Although, 0.08% lang po yung tinaas niya ngayong araw na to. So, very strong po yung candle natin kasi yung in-expect ko is, di ba meron tayong gap up nung last Friday. I-close niya. So, tingnan natin mamaya sa 5 minutes kung close niya. Pero strong siya kasi bumalik po yung ating indices naman above 7,000 level. So, close po tayo 7,024.48 naman. So, kung titignan mo yung buong galaw ng PSEI, malakas talaga siya kasi dire-diretso yung bagsak. Ngayon, dire-diretso naman po yung pag-recover po ng ating PSEI index. Ayan. So, pag-usapan po natin yung ating top trendings. So, unang-una si Dito. Ayan. So, tingnan natin mamaya kung nangyari sa kanya, pero grabe, ang lakas po ng pag-up niya. Si ASN, ganun din, buhay na buhay. Si Apollo, medyo mahina, ganun din si PHA. Merrimart, bumabangon. Si BSC at saka si AR, mukhang payuko po yung direksyon. Si Converge ICT natin, mukhang nag-all time high na naman siya. So, kagaya na napag-usapan natin last time. So, medyo bullish din tayo dito kay Converge, and then review po natin yung ating PSEI index naman. So, sa mga bago po dito sa ating trading channel, please don't forget to read po yung ating disclaimer. So, sabi natin, ikaw po yung magdi-decide kung ano pong stocks yung bibilin mo kasi liquid yung market. Anytime pwede pong mangyari, umakyat or bumaba. So, depende sa conditions ng ating market at saka sentiment dun sa stock na yon. Kaya nga po, pag pumasok tayo sa isang stocks, alamin natin kung ano yung catalyst niya or maganda ba talaga yung company na pinaglalagyan po natin ng ating pera naman. Kasi syempre, pinaghirapan natin yan. Hanggat maaari, dapat kumikita tayo dito sa ating stock market. Okay? And then sa mga bago po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel naman. At i-browse mo po yung mga vlogs natin. So last Saturday, meron tayong ginawa about sa mga blue chips naman. So sabi natin, very bullish tayo dito sa ating market sa ngayon kasi meron tayong in-expect na good catalyst yung ating vaccines. Kaya nakikita ko, personally lang naman, yung mga blue chips is gagalaw po in the short term na trading natin. So, pasadama po yung mga pinopost natin, yung ating mga sample reviews dito sa ating mga stock. So, hindi ko pa rin mabalitaan kung anong approve na ba yung ating February 10 na DDMP REITs IPO. So, wala pa rin. And then, yung mga profit or loss section natin. So, bisitahin mo po kung strategy yung gusto mo. For example, yung mga dividend plays natin. So, meron tayong mga example dyan. And then, yung mga technical indicators naman natin. So, sabi natin, ito yung kailangan po natin para alam po natin yung direction ng market. So, kahit medyo hindi mo alam yung mga usap-usapan doon sa isang stocks, makikita mo naman yung galaw niya kung gustong-gusto po siya ng ating market. And then, sa mga fundamentals, so, tingnan mo maigi yung mga hawak mo na stocks. So, baka naman kasi hindi gumagalaw. Nakita mo ngayon, ang dami pong stocks na araw-araw is gumagalaw sa ngayon in anticipation nga po doon sa ating good news dito sa ating market naman. So, baka kasi maiwan ka, yun lagi kong sinasabi. So, pwede mo naman kuhanin yung gains mo or yung losses mo, pwede mo bawiin sa ibang stocks na malakas po yung galaw naman niya. So, yun yung kagandahan ng trader. Hindi ka pwedeng, hindi ka napapako sa isang stock na hindi gumagalaw naman sa kanya. So, minsan, pagpasok mo sa iba, mali yung pasok mo, bumabagsak yung market, pero sometimes you need to take the chance, especially kung very very good po yung indicators na sinasabi ng ibang mga stocks naman natin. Okay, so tingnan mo po to. So yung mga risk management natin. And then visit mo po yung ating mga social media. So meron tayong Palabi Trader na Facebook account. So kanina yung trilogy natin, napapansin natin si Dito, si ASN, saka si Merrimart is maganda yung mga galaw. And then follow mo din lang ako dito sa aking Facebook page na Palabi Traders din naman. So nagpo-post din tayo mga similar information. Sa mga news po is, bisitahin mo po itong ating Twitter account. So, ito mamaya pag-usapan natin yung ating vaccinations. Meron na siyang data, February 15. Ayan. So, yun po yung very good news. So, mamaya, babasahin ko din itong tweet po ni Miss April Tan. So, hindi yung tweet niya tungkol sa paglag ng COL Financial, kundi dito. So, bakit daw siya nagiging bullish dito sa ating market? So, hindi ko pa nabasa. So, medyo curious din ako kung ano pong sinasabi ni Miss April Tan natin. May mga stocks dito, galing naman kay PhilStocks is may upcoming dividends. So, pasadaan mo na lang po. Ganun din po yung ibang informations. LTG, 52 weeks high. Prutas, merong bakery business. Si CLI is number 1 daw sa Visayas, Mindanao. So, maganda yung kanyang business, di ba?
Si ASN, mga bullish yung mga investors natin sa kanya. Ayan, so tingnan mo na lang po yung mga nakalagay dito. So parang may nabasa ako dito So about sa dito natin, hindi ko pa nabasa to kanina pero na-retweet natin. So with regards naman to sa cyber security yata. Ayan. So and then sa mga gusto po mag-aral, kasabay natin dito sa ating stock market, i-check mo po at itong ating Patreon account. So temporarily close muna siya. By March 2 na po ulit yung opening natin. So ngayon naman tututok tayo sa mga kasama natin. So dito kasi meron tayong mga ginawang communities sa mga traders. So kung pinag-usapan natin kung ano yung mga concerns nila sa kanilang portfolio, sa kanilang mga stocks. So ano yung mga stocks na tinitrade ko. So nagsisharing po kami dito sa ating community naman. On the other side, yung mga gusto talaga ng full lectures, yung mga mahilig mag-aral sa stock market, meron din tayong mga nilalaan na mga levels naman sa kanila. So, i-check mo na lang kung ano yung appropriate sa'yo. Kung hindi ka nakasama ngayong February is March 2 po yung ating sunod na opening naman sa kanya. Okay? So, tingin na po tayo dito sa ating PSE index. So, i-check natin yung kanyang 5-minute chart. So, tingnan natin yung nangyari. So, ito yung closing natin last time. So, nag-fill the gap pala siya. So, kasi last Friday, sabi natin, medyo pinitik siya. So, nag-gain po siya ng more than 0.8%, so around 0.9 yung na-measure natin last time. So nakita mo nag-close siya. So and then nag-stay siya medyo matagal. So medyo red ng ilang oras, so until 11 AM yung ating market. And then suddenly nagkaroon na po siya ng uptick ng mga prices ng ating mga blue chips naman. So makita mo very bullish po yung ating market for the past 6 days ng trading. So kung baga kabaliktaran dati, more than 2 weeks na pabagsak, ngayon more than 1 week na po na umaakyat po yung ating market. So kaya nga minsan kailangan mabilis ka din sa pag-check ng mga hawak mo na stocks. Kung hindi siya gumagalaw and then yung katabi natin ng stocks is gumagalaw, syempre lilipat tayo dun sa mas mabilis kasi hindi naman tayo kikita kung hindi po gagalaw yung kanilang mga prices naman. So, very good po yung nangyari. So, nag-support yung ating 7,000 level. So, malakas po itong si PSEI. So, lalagay natin yung support or below 7,000 ba? O mga 6,900 siguro yung pinaka-support natin sa kanya. So, dito na lang natin ilagay. And then, balik tayo dito sa malaking trading channel natin. So, sideways. Pero, yun nga, pabalik na po itong si PSEI. So, makita mo din, kahit medyo nag-pause yung RSI is very clear. Gusto maging bullish ni PSEI and then malapit na ba mag-cross o nag-cross na po itong MACD naman natin sa kanya. Ayan. So meron tayong net foreign selling, negative 20.74 million. Pero okay lang yan kasi medyo tumigil na nga po yung malakas na buhos. So nakita mo yung capitulation ng ating market is halos 1 billion, 3 billion araw-araw na lumalabas dito sa PSE. Nung nag-subside na siya, biglang natigil naman yung ating mga foreigners sa kanya kasi pabalik nga po yung direksyon ng ating market naman sa kanya. So tingin tayo ng konti dito sa ating COVID cases. So stable siya, no? 1,789. So Sunday na date natin sa kanya. So more than o less than 2,000 cases. So okay na yan, medyo stable po siya. And then meron na nga tayong news sa kanya yung paparating na po yung ating vaccines naman. So galing po ito kay spokesman Harry Roque, ito Philippine News Agency, so official website po ng ating government. So ang sabi niya, PH is ready to start COVID-19 vaccination by February 15 kasi ang promise daw nito si Pfizer, BioNTech and AstraZeneca is middle of February. So yun nga po is February 14 po, 15, ina-anticipate ng ating government is makaka-receive na po tayo ng 117,000 doses of COVID-19. Plus, sa mga susunod na panahon is mas marami na pong vaccines naman yung papasok sa ating bansa. Kaya tuwang-tuwa po yung ating mga traders, investors, unti-unti nagbabalikan po dito sa ating market kasi meron tayong catalyst naman sa kanya. Although itong catalyst na to, ang sabi nga natin is short term lang kasi start pa lang naman ng vaccination. And then, ang pinaka main catalyst natin siguro para mag-break ng 7,300 level is yung ng easing po ng ating lockdowns naman sa kanya. Kasi hindi tayo aakyat hanggat yung mga businesses natin is hindi fully operational po yung kanilang mga businesses
naman. Okay? So tingin tayo dito sa ating global indices. So medyo maganda na naman sila. So may kakaiba dito sa US market kasi ilang araw na po sila na dire-diretsyong umakyat naman. So ang huling nabasa ko sa kanya, halos tapos na yata yung stimulus bill nila. Mamimigay yata ng pera yung kanilang government sa mga tao naman. So parang subsidy siya. So kaya siguro ganyan. Very bullish po yung kanilang market. So last Friday, okay din sila. Tapos yung futures is maganda. Expect natin maganda din yung US market natin mamayang gabi. And then sa Europe is okay siya. Sa bandang Asia, so halos wala kang makitang red. Dito lang sa bandang Malaysia, negative 0.34. At saka sa Korea, negative 0.94%. Pero the rest is very, very green po yung ating overall indices sa global market. So ibig sabihin, wala masyadong bad news. Very conducive for trading or investing po yung current na situation po ng ating market sa ngayon. Okay, so yun po yung ating global indices saka yung assessment natin dito sa ating market. So sabi nga natin, ang summary niya is in the short term, very bullish po tayo dito sa ating PSE market. Okay, so pag-usapan na po natin yung ating mga pinag-usapang stock. So nanguna si dito natin. So mukhang may sinasabi po yung kanyang price. So, tapos na kaya? So alam ko February 7 or February 8. Tapos na po yung technical audit nitong si dito. Yung pagtitest nila doon sa kanyang mga towers. Pero yung official report is marireceive natin after 15 days pa. Yun nga is February 22 naman. Pero makikita mo sa price action, merong gustong sabihin si dito natin. So kasi kung talagang pangit yung result, ito lang naman personal speculation. Kung pangit po yung result ng technical audit ni dito, hindi po aakyat yung kanyang price at masusustain yung ganyang katayog na galaw naman ng kanyang prices. So bagong 52 weeks high tayo, 16.4. So talagang full candle, solid po yung yung candle natin sa kanya, solid yung volume, solid yung RSI. So lahat po ng indicators maganda. RSI is upward, MACD is crossing up, medyo nagpa-parabolic. Ganun din po yung ating price action naman sa kanya. So siguro pwede na tayo mag-drawing ng extended Fibonacci. Kasi marami naghahanap kung saan papunta yung next na resistance level po nitong si dito. So alam niyo naman, pag wala kasing resistance, di ba kasi 52 weeks high, umakyat yung ating prices until makahanap siya ng next na resistance level naman sa kanya. So gagawa tayo trend-based Fibonacci. So meron tayong swing low, swing high, and then another swing low naman sa kanya. So ito na lang gamitin ko yung pinaka-weak ng candle. So ayusin ko siya. I-double click natin para malaki. And then ang ating resistance is medyo malapit. Sa 0.786 Fibonacci natin is around 16.5. And then yung next natin, kung basag yan bukas, is dito po tayo sa 18.37 naman. So yung pinaka-support is malalim. Dito na siya sa malapit sa ating resistance area. So tatanggalin ko to, and then pwede siguro ilagay ko dito sa half body ng candle as a support level naman. So yung anticipation natin sa kanya, ma-break yung 0.786 Fibonacci for a possible run up naman ng around 11% kung mag-materialize po yung analysis natin sa kanya. Kung hindi man, sana mag-support siya dito sa around 15.5, mag-sideways siya until ma-receive po natin yung official results ng kanyang technical audit naman. Pero anyway, based dito sa price action, maganda po yung gustong puntahan ng stocks natin na si dito, CME Holdings. Kasi maganda po lahat ng indicators. Yung price action is very bullish. So ito yung dinodrawing natin last time pero nagpaparabolic. So i-clone ko siya para makita natin kung saan yung pinaka-peak. So most likely pwede, no? So medyo tumatama siya ng konti. So before this area or dito sa area na to, pwedeng mauntog si dito naman natin habang nag-aantay ng next na news with regards po sa kanyang technical audit. Pero marami tayong naririnig. So anyway, mukhang may good news na darating naman dito CME Holdings po natin. So kasi ang laki po ng net foreign buying. So tingin tayo sa kanyang net foreign buying. So medyo malaki, 47.49 million. So very unusual po yan kasi yung madalas na pumapasok sa kanya is less than mga lang pala, no? Meron din double digits, 15 million, 14 million. Pero ngayon kakaiba siya kasi 47.94 million. So meron ako mga nakitang harang kanina, malalaki.
Nasa 4 million yata yung bigla na lang nawala. Tapos, yun nga, medyo gumanda, dumiretso po yung galaw ng ating stocks na si dito. So, kahit sa day chart ka lang tumingin sa kanya, makita mo, very bullish din po siya. And then, yun nga, expect natin is, meron siyang next na resistance dito naman sa bandang taas na area natin sa kanya. Okay po, so yun po yung review natin sa kanya. So, antayin natin kung meron mga bubulong-bulong dyan. Tignan po natin kung tama yung ating hinala based dito sa ating price action naman. Next po, si ASN. So, ganun din. Bumalik na yung pagka-bullish natin sa kanya sa ating trading kasi bumalik po tayo above ng 7 pesos naman sa kanya. So, nung huli, kung matatandaan nyo, last review natin, nag-expect ako maglalaro yung price from 6 pesos to 8.2 kasi ito yung price ng kanyang FOO. So, hindi pa naman niya na-finalize. So, and then sabi niya is second quarter or third quarter po ng taon na to. So, first quarter pa lang naman. So, siguro kaya nagbalikan muna yung mga investors kasi yung potential naman niya sa ngayon in the short term is maganda yung tingin natin. Kasi nga po, mga renewable energies is maganda po yung perception doon sa ibang bansa, 'di ba? Si President-elect Joe Biden, ang gusto nga niya is mga renewable energies para doon sa Paris Climate Pact na binalik niya. So, tingin natin isa sa mga magre-receive ng magandang sentiment po itong si ASN natin. So, trading wise, napakaganda po ng kanyang price action, maganda po yung ating RSI, so talagang paakyat siya, ganun din yung MACD, makita mo nag-start na siyang mag-recover naman. So tatanggalin ko na yung sideways kasi nakalampas siya ulit above 7 pesos and then ilalagay ko na lang na resistance yung 8.2 pesos naman natin. So overall, uptrend, bumalik sa pagka-uptrend po itong si ASN natin kasi hindi na siya nag-form ng lower low kasi nag-form siya, ito yung low niya and then higher low po yung na-form niya above ng MA9 naman natin. So congrats po dun sa mga hindi na-shake out dito sa dalawang last 2 day na red candle kasi malaki dito bumagsak siya ng medyo malaki. Umabot siya ng halos 12%. So pwedeng mang-shake out po yan ng mga short-term traders naman natin. So marami siyang mga disclosures na nilalabas, 'di ba, from the past week na trading natin sa kanya. So balikan niyo na lang po, especially yung mga acquisitions na ginagawa nitong si ASN naman natin. And then recently, parang meron siyang mga usap-usapan sa kanya tungkol sa buyback ng shares dito po kay ASN. And then yung results ng ating, yun pala may results, may lumalabas mga results na yung ating MSCI rebalancing is mukhang nandun pa rin sa sector natin itong si ASN naman natin, which is good news para sa kanya. So and then tingnan natin yung kanyang net foreign buying. Mukhang pinipilahan ng mga foreigners kasi meron siyang 32.30 million naman. Ayan. So bullish na bullish po yung mga foreigners. So kita mo dito puro green. Meron siya mga red dito, may mga nag-take profit pero bumabalik ulit yung ating mga foreigners naman sa kanya. Okay po. So next natin si APL. So medyo marami naguguluhan sa kanyang FOO. So kasi meron siyang disclosure dito. Merong news kasi na nilabas yung isang nating newspaper. Si Philippine Daily Inquirer ngayong araw po na to, February 8, 2021, with regards sa kanyang follow-on offer. So meron siyang dinidiscuss dito, kailangan niya ng mag-follow-on offer ng around 988 million para pambili niya daw. Alam ko, pambili yata ng barko to So meron siyang sinasabi dito, the fresh capital will be used for each offshore mining project in Cagayan where APL was allowed by Department of Environment. So part of the proceeds will be used to purchase 49% stake in Poet Blue Ocean Private Limited from which APL outsources its mining vessels naman. Ayan. So mukhang bibili na ng barko itong si Apollo po natin. Baka kulang yung tatlo kaya hindi masyadong gumagalaw yung kanyang price action. So makita mo naman, meron siyang magandang galaw for the day. Nag-gain po siya ng 4.93 and then meron ulit pumasok na foreigner 14.08. So yung kinakatakutan natin last Friday na baka magkaroon ng malakas na shakeout kasi nasa tight na support area is biglang gumanda ng konti yung outlook po nitong si APL natin. So yung RSI below 50 pa rin naman pero makita mo biglang parang nag-curve yung ating MACD. So sana makita natin mas obvious na curving, meron tayong magandang price action
mukhang okay na ulit sa sunod itong si APL. So yung details po ng kanyang FOO, so hindi ko pa alam magkano yung presyo ng kanyang FOO, so wala pa namang final. Dati meron yata siyang nilalabas ng mga disclosures with regards sa FOO, pero mukhang iba na kasi yung condition natin sa ngayon. So antayin na po natin kung ano yung final FOO price, magiging magandang catalyst. So meron na tayong idea kung anong pwedeng gawin ng FOO. Nangyari na yan kay ACN, di ba? So nung di ba 8.2 yung price, then suddenly nagkaroon ng FOO is medyo mababa yung range niya, so medyo bumagsak yung ating price action dito sa FOO naman natin sa kanya yan. So medyo iba kasi yung SRO kaya nung nangyari yung SRO, sabi natin is halos 4 pesos na si ACN last time. So hinabol ng mga traders kasi makakabili sila ng 2 pesos, which is mas mura kaysa doon sa existing price naman natin. Ayan. So tingnan po natin next time yung price action nitong si APL. Sa ngayon, medyo gumanda ng konti yung outlook, na wala yung pagka super bearish natin sa kanya kasi lumapas na siya dito sa ibabaw ng ating MA9. Lalong-lalo na especially kung medyo masundan po yan ng green candle natin bukas. Kung naghahanap ka na resistance, so ito yung pinaka-pattern natin sa kanya. Meron siyang dito drawing dito na descending wedge formation naman. So hopefully makalabas na siya dyan bukas para mas maganda naman yung sentiment natin kay Apollo naman natin. Okay po. So next natin si PHA. So tandaan nyo po yung dates, February 14. So lagi natin sinasabi. So next week na yan. So tingnan natin, pero umakyat naman pakonti-konti po yung prices nitong CPHA. And then meron din siyang konting foreign buying, 2.44 million lang naman. Pero ang gain niya is 3.17%. So unti-unti sinusundan ni PHA yung ating MA20. And then makita mo, so medyo obvious na sinasalo ng MA9 yung ating prices. So parang very bullish yan or bullish kasi nasa ibabaw po ng MA9 yung ating price action. So anyway, ganun din naman tayo pag tumingin tayo sa indicators. RSI above 50, pataas yung RSI. And then yung MACD is malapit na po mag-cross naman sa kanya. So gaya ng pinag-usapan natin last time, 2.8 yung ating pinaka-main resistance. And then, nagkakaroon siya ng consolidation, which is pataas po yung direction. So, mga ilang days pa siguro bago magkaroon ng decision si PHA. Eksakto yan siguro sa February 14 naman natin sa kanya. Okay po. So, yan po yung nakita natin sa kanya. Bullish pa rin tayo kay PHA. Next natin si Merrimart. So, nakabalik sa 7. Itong si Merrimart. So, maganda yung nangyari sa kanya, no? So, yung ating sinasabi na psychological resistance is around 7 pesos. So, bumabalik po dito sa bandang taas na range si Merrimart. So, hopefully, babalik na siya sa kanyang upper box from 7 pesos hanggang 8.14 naman. So, medyo naging bullish na siya. Sumabay kasi doon sa kina-ACN sa kakay dito naman. Ayan. So, kung medyo strict ka, pag pinagdugto mo yung peak ng RSI, silip ng konti. Pero overall is downtrend pa rin yan kasi yung direction natin is pababa yung peaks ng ating mga RSI. Pero nonetheless, okay na yan. Medyo nagka-curve po yung ating RSI sa kanya kahit sakto, no? Above RSI 50. And then, ito yung maganda sa kanya. Yung MACD, nag-start na po mag-curve yung kanyang directions naman. Okay po. So, yung pinaka-support natin is actually, hindi naman dyan sa 7. Dito tayo sa 6.4. So, laki po ng trading channel nitong si Merrimart natin. So, anyway, hopefully, mag-stay na siya dyan. Sinalo ng MA9. So, mas maganda. Balik siya dito sa range natin. Dito sa bandang taas na box. Ito yung pinag-usapan natin sa kanya last time. 7 pesos to 8.2 pesos naman. Okay po. So, yun po yung observation natin kay Merrimart. Next, CBSC. So, medyo kulang sa news itong CBSC natin. At least si Apollo, di ba, may mga pasundot-sundot na follow-on offer, yung pagpimina niya. Itong CBSC, after ng ginawa ni M2DC, medyo nawala, naubusan ng balita. Kaya makita mo, nanghihina po yung ating stocks naman sa kanya. So, medyo nasa, nasa risk mode itong CBSC kasi may tendency na mag-drop yung price pag hindi po ng support yung mga prices natin sa kanya. So, ganun din naman, makikita mo na po siya dito sa ating indicators. So, pababa yung MACD, yung ating RSI is medyo mahina, above 50 pa naman. Pero, meron siyang indication na gusto niyang bumaba pa, maghanap ng support kasi pabagsak po yung ating price action for the last
3 days. And then nag-loss po siya ng negative 5.41% naman. So medyo parehas po sila. Same sentiment kay AR, not good kasi nag-try na umakyat sa RSI 50 pero parang pababa. And then medyo pumangit na po yung ating MACD naman sa kanya. So hopefully hindi mabasag yung ating RSI 50 and then hanggang dyan na lang po yung ating price action. Pero kagaya ni BSC, medyo hindi maganda yung nakikita natin kasi nag-start na yung ating price is gumalaw sa ilalim po ng ating MA20. So maghanap siya ng support. Hopefully hanggang dito lang siya. Ito na siguro pinakamababa, 0.0043 until bumalik po yung optimism natin dito sa ating mga mining sector naman. Okay? So next po natin si Converge. So ito yung sabi natin, kung kaya mong hawakan ng 2 to 3 months, medyo maganda yata itong si Converge natin kasi parang si Aries nga po yung galawan. So meron siya new 52 weeks high, 18.18. Although palabas po yung mga foreigners. So tinatry na niya. Naipit kasi matagal yung mga foreigners pero ngayon lumalabas na po sila pero malakas pa rin siya kasi yung RSI makita mo walang pahinga, diretso pong pataas, ganun din po yung ating MACD direction naman sa kanya. So bullish din tayo dito kay Converge. So kung anong price pwede siyang umakyat, gamit siguro tayo na trend based Fibonacci natin. So tingnan natin. So nasa current resistance siya based sa ating trend based Fibonacci. Pero pag medyo nakalabas siya, medyo malaki yung range na nakita natin sa kanya. Yan. So, tingnan natin kung materialize. Pero yung pinaka-support natin sa kanya sa ngayon is dito po sa half body ng ating candle around 17.54 pesos naman. Okay po. So, ganyan po yung tingin natin kay Converge. Very bullish po tayo. So, yun lang pala yung mga reviews natin. So, medyo tapos na. So, balik po tayo dito sa ating PSE Index. So, marami tayong inaantay na good catalyst. Marami tayong mga stocks na pumipitik. So sana meron ka ng mga napwestuhan dyan kasi gusto pong umakyat ng ating index sa ngayon in anticipation po dun sa rollout ng ating vaccines naman sa kanya. So may pattern na pala siya. Pwede ka na mag-drawing dito. Isang straight line. Meron pong sinusundan na base movement. Yung pinaka-base ng ating mga index, nagre-retest siya ng ilang beses yan. So uptrend po yung direction natin sa ngayon dito sa ating PSEI Index naman. Okay, so yun po yung mga reviews natin. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo na lang ako sa aking Twitter account. Yung ating Patreon sa mga gustong mag-aral is open na po siya ulit by March 2 na lang. Yung ating Facebook account na Palabi Trader. So bisitahin mo na lagi. Marami tayong pinopost yan ng mga bago. And then yung ating Facebook page naman na Palabi Traders. Same din, mga information din with regards po sa ating mga stocks naman. Okay po, so prepare na tayo para bukas ulit. Maraming salamat po sa inyong panunod at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.